Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, hindi pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan ng kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya mula sa pagkakakulong sa The Hague. May tatlong batayan ang desisyong ito. Una, ito ay para matiyak na haharap ang ating Presidente sa mga pandinig. Pangalawa, ito ay para pigilan siyang hadlangan ang pagsisiyasat. Pangatlo, ito ay para hindi siya makagawa ng iba pang krimen. Sineryoso po ng hukuman ang mga sinabi ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Nagagawa sila ng paraan para maitakas ang ama mula sa detention center ng ICC at maibalik siya sa Davao City. Backtrack lang po tayo, kapanalig. Marso ngayong taon nang arestuhin ang dating Pangulo para sa mga kasong crimes against humanity. Nakaugat ang mga kasong ito sa mga extrajudicial killings o EJK, kaugnay ng pagpapatupad ng kampanya kontra droga. Sa ilalim ng kanyang administrasyon bilang Pangulo ng bansa, 12,000 hanggang 30,000 ang mga tinayang biktima ng EJK. Ang dami niyan, kapanalig. Dahil mahihirap na kababayan natin ang karamihan sa mga pinatay sa ngalan ng kampanyang ito ng dating presidente, may tuturing po na war against the poor, war against humanity, ang kaniyang war on drugs. Pinagkaitan na nga sila ng karapatang ipagtanggol ang sarili sa harap ng batas kahit ang kakaunti nilang pagmamay-ari ay hindi pinalampas at ninakaw din. May mga impormasyon pa nga noon na nakatanggap ng incentive o perang premyo ang mga pulis sa bawat suspect, user man, pusher or dealer na kanilang mapapatay. Maaring tayo rin ay naniniwalang salo sa lipunan ang mga sangkot sa pinagbabawal na gamot. Banta sa ating kaligtasan, seguridad ang turing natin sa kanila. Pero sapat na bang dahilan ito para sila'y patayin, para palaganapin ang takot at karahasan sa ating bayan, para ipagkait sa kanila ang pagkakataon at pag-asang magbago? Kapanalig, ang sagot sa huling tanong ay ang diwa ng pagkapanagot kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Binibigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag sa prosesong alinsunod sa batas at kumikilala sa kakayahan ng sino mang gumawa ng mali na managot, magbago, humingi ng kapatawaran. Ang desisyon ng ICC na tinanggihan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na pansamantala siyang palayain ay nagpaparating din ng isang malakas na mensahe. Kahit ang pinakamalakas na tao ay mayroon ding pananagutan. Ang sino mang gumawa ng krimen, kahit pa ang mga makapangyarihan, ay may pananagutang dapat harapin. May hangganan ang tangan nila sa kapangyarihan. Hindi sila Diyos. Akbang salita para sa mga makapangyarihang tao ang sinabi ni Yahweh kay Ezekiel. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo ay hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Kaya kapanalig, naniniwala tayong ang pagkapanagot kay dating Pangulong Duterte ay isang hakbang tungo sa hustisya, tungo sa kapayapaan. Hindi ito pangusig na may tuturing na pinakasikat na politiko sa ating bansa. Lampasan natin ang pananaw na ito. Lawakan natin ang ating pagtingin sa isyong ito. Bilang mga Kristiyano na naniniwalang nilikha ang taong kawangis ng Diyos. Dignidad po ng tao. Kabilang ang mga kababayan nating pinakaitan ng katarungan at ang mga pamilyang naulila dahil nga sa war on drugs ang nakataya dito. Turo nga sa Catholic Social Teaching Gaudium et Spes, ang anumang labag sa buhay at dignidad ng tao katulad ng pagpatay ay lason sa lipunan. Pang-iinsulto rin ito sa pangunahing nagbigay sa atin ng buhay. Kaya kapanalig, lahat ng pantay sa mata ng hustisya. Kaya mga kapanalig, lahat po ay pantay sa mata ng hustisya. No one is above the law. Ika nga. Kaya hayaan nating gumulong ang hustisya para sa mga biktima. Halos 30,000 biktima ng EJK at sa mga naulila nilang mga anak at mga asawa. Binigyan ng natatanging pagkakataon si dating Pangulong Duterte na ipagtanggol ang sarili, bagay na ipinagkait
ng madugong giyera kontra droga. Ngayon, ang panahon ng katarungan. Ngayon po ang Day of Reckoning. Harapin natin ang katotohanan upang tayo ay makalaya. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.